Nangangamoy rehas na talagang mukhang hindi na makakalabas ng kulungan dahil ang dami ng lumalabas na mga taong sinaktan ni Madam Franz Ruiz. Ako po, ito muna tayo. Hello. Isang lumpling na hello sa inyong lahat. Nagbabalik po ako, Genius TV. Ako po mga kababayan, mag-iingat po tayo dahil ngayon medyo hinihingal-hingal na naman ako dahil siguro ngayon sa ismag na nangyayari sa buong Metro Manila. Mag-iingat po tayo mga kababayan, laging magsuot ng face mask. Ayan, isang magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat. Sa aking mga walang sawang sumusubaybay, Genius TV po. Huwag niyo kakalimutan, like, comment, and subscribe. Ayan, maraming salamat po. Dahil may lumantad na naman na bagong kasambahay. Ito ni Franz Ruiz na kanyang tinaga. Nagsalita na ang kanyang dati kasambahay na bukod sa kanyang mga nasaksihan na kanyang pagmamalupit kay LB Vergaray, ito ay kanyang talagang tunay na naranasan sa kamay ni Franz Ruiz dahil siya ay tinaga sa kamay, buti na lang daw at hindi matalim at mapurol, pantaga sa kanyang kamay at hindi siya masyadong nasugatan. Bukod pa doon, lagi siyang sinasaktan, konting pagkakamali lamang siya ay sinasaktan ni Franz Ruiz. Naku, nakinggan natin ang kanyang salaysay. Po kayo? Magkasama po kami pero hindi po kami nagkikwentuhan. Basta ang ano namin, trabaho. Pag nagkikwentuhan kami, nagagalit ang Franz. Ako ang laging sinasaktan ng Franz. Hindi ko po alam po anong dahilan. Kailan po nagsimula ang pananakit sa inyo? 2017 po. Mga ilang araw lang po na siya nagbait sa akin. Tapos po yung bait pala niya, ako niya relaang. Tapos nung tagal-tagal, lagi pa akong kinukurot sa likod. Tapos nung pinipingol ang tainga. Gawa po pag ako tinatawagan, hindi ako agad nadais. Siyempre malayo po yung trabaho ko eh. Namimingol po siya ng tainga. Ano pa po yung pinakaginagawa sa inyo? Sinasuntok ba kayo? Binubugbog? Hindi naman po na nambubugbog ay manangurit nga po sa likod. Pag minsan nakasunod sa akin, nakakurit na laang. Ano po yung pinakamalalang ginawa sa inyo? Yung pong pagtaga po sa kamay ko na buti nga po, hindi po yung talim, yung likod ng gulok. Paano po? Magpakita nyo po. Pagayan po ang sabi ko. Sabi po sa akin, takutin mo ika itong pasaurang iray. Sa lamisa po eh. Hindi siya naman ay nagagayat-gayat ng mga gulay. Ay di nung matapos po siya, di hindi po ko lahat. Yun naman sa ako nakalagay dyan. At pagdakot kong gayaan, ginayon yung aking kamay, ang gulok po. Ano po? Tinaga po. Ang kamay niyo? Opo. Bakit po tinaga? Umaga po yun, marami nakakita ng oras na yun dahil marami nabili. Ay di sabi ko, nakakasakit ka na eh, kala mo nakakasakit. So, papakita niyo, bakit siya tinaga sa likod, sa kamay? Dalawang kamay po, ganun? Ay nakagayon nga po eh, ay dito po sa kamay kong ito ang gulok eh. Bakit po? Tapos Hindi, gusto ko po malaman, paano po ginawa pa eh? Pakikwento po sa amin. Ginayon ko po yung kamay ko. Bakit? Dadakutin ko po yung mga basura na kanyang inano sa gulay, mga bulok ng gulay. Tapos, nandito naman sa tabi ko siya. Hawak niya yung gulok. Ay ba't ginayon na lang po sa kamay ko? Ano po yung ginayon? Tinaga po sa kamay ko. Ako pong unang-unang panahon eh, yung lagi niya sinasaktan. Pero ano po, hindi po kayo nasugatan? Mabuti nga po hindi talim, yung likod ng gulok. Pero yung mga katulong po nandoon pa noon, ng oras na yan. Ano yung pananakit sa inyo? Pangungurot, araw-araw po yun? Tapos po, pag kunyari ako'y utosan, siyempre, mahirap din naman yung trabaho ko pag paglalaba, paglilinis ng yung budiga. May budiga po sa barangay sa Isnon eh. Sabi sa akin eh, buti ka bagal na bagal mong tumarbaho eh. Kanina ka pa doon, sabi, naglalaro ka na lang yata doon. Sabi ko, di tignan mo ka akong trabaho ko kung anong ginagawa ko doon. Bantayan mo ako. So paulit-ulit po yung Paulit-ulit po yung ginagawa niya sa akin na gayon. Hindi, yung pananakit po sa inyo paulit-ulit? Opo, araw-araw pag kayo napasok eh, laging akong minumura. Pag minsan late na ako. Sabi sa akin eh, late ka na eh. Digang usapan natin, alas 5 pa lang ng madaling araw daw, nandun ako sa tindahan.
Eh, siyempre naman po, alam naman ay sarado pa yung mga tindahan na iba. Nandun na ako agad. Nakakahiya naman sa tao. Pero po, yung pananakit sa inyo, bakit kayo tinaga? Hindi ko nga po alam eh. Hindi ko maintindihan ba't ganyan ang ginagawa sa amin. Bakit siya paulit-ulit yung pananakit? Opo, araw-araw ko na pag ako napasok. Araw-araw ako napasok. Araw-araw din po akong ginasaktan ng gayon. At araw-araw din ako minumura. Sabi kayo ikaw pinasiswildohan ko. Sayang nga ikaw sinapasweldo ko sa inyo. Bagal na bagal yung kumilos. Kailan po kayo umalis? Ano lang po ako doon. Ay yung 6 na buwan lang ako doon. Hindi kayo nagtagal. Kailan po kayo umalis? Anong petsa? Kasi nagtrabaho ako ng April. 2017. Opo. Pumalis pa ako ng December. Nakikita niyo doon si LV na minumura lagi? Kami lahat po, pag magagalit sa amin, kami lahat minumura. Pag may kunting kamalian, minumura kami. Hindi lang naman ako nakakarating ng mura, pati yung mga kasamahan ko. Oo. Ngayon, Nay, nung mapanood niyo si LV, nung malaman niyo nangyari kay LV, anong naramdaman niyo? Kasi siyempre po, masakit ang kalooban ko at yung kasamahan ko ay ginagayon nila. Nagulat kayo sa nangyari kay LV? Opo. Bakit po kayo ngayon lumantad? Bakit po kayo maharap ngayon? Bakit po kayo ano po ang gusto niyo mangyari? Para po makatulong sa kasamahan ko po para mabigyan ng justisya. Kayo po nais niyo din ng hustisya? Opo. Handa po kayo na tumistigo? Handa po. Magsasampa din kayo ng kaso? Opo. Pinapasweldo ba kayo doon, Nay? Hindi ko nga po alam kung nakuha ko yung sahod ko noon dahil natakot na nga ako nung pagtaga sa akin, hindi ako Bakit po kayo umalis? Natakot kayo? Natakot na nga po ako eh. Anong petsa ba yung kayo tinaga? Buwan din po ng December yun. Kaya kayo umalis? Po. Ay nagkasakit na po ako noon eh. Parang nagulat na yung nawala na yun sa isip ko yung kan. Sabi ko hindi na ako papasok doon. Baka sa susunod hindi lang ganyan mangyayari sa buhay ko. Baka ako tinagat na naman ako o binugbog ako doon. Hindi ko pa alam kung anong ginawa sa akin. Bakit kayo nagkaroon ng lakas ng loob po na humarap ngayon? Para pong matulungan ko po yung kanyang binulag. Oo. So, dahil napanood yun na sa TV? Napanood ko po sa Facebook. Ayun. So, handa po kayo? Opo. Sobrang sakit ba yun na nangyari sa inyo? Siyempre po, kasamahan ko po yun. Babae rin ako eh. Siyempre, natataktan din ako sa nangyari sa kanya. Ngayon pa, may takot pa rin kayo kay Franz? Ay, hindi na ako nakakot sa kanya. Hindi na ako natatakot dahil kung minsan nadaan po ako doon sa tindahan niya. Pag minsan sinisigawan niya ako noon. Nung mga 1 buwan siguro akong umalis sa kanya, para padaan-daan ako doon sa kanya hanggang harapan ng tindahan. Ay, hindi ko naman pinapansin. Sabi ko, iyay ka dyan magsigaw. Paano sinisigaw po sa inyo? Sabi niya Ate Bing, pumarito ka. At ikaw ay kukunin kong kasamahan dito. Magtinda-tinda, sabi. Pati yung kapatid niyang isa, yung dalaga pa noon. Sabi ng Ate Franz, kung daw pumasok ko daw doon. Sabi ko, ayaw ko. Ayaw ko na. Yung ginawa niya sa akin. Okay. So ngayon po ay talagang kahit hindi kayo natatakot na tumistigo, wala kayong takot. Hindi na kayo lalaban na kayo. Opo. Opo. Sige po. May gusto kayo sabihin sa kay Franz? Sa dati yung amo? Sa nangyari ito? Ang masasabi ko po, siguro po, ito na ang karma sa buhay niya, sa mga ginagawa niya, sa mga kasambahay ng katulad ko. Nako, talagang sukdulan ang kasamaan ni Tony Franz Ruiz. Napanood nyo ba? Napakinggan nyo ang salaysay na dati niyang kasambahay. 2017 nangyari yan. 6 months lang siya doon. Nako, God bless sa inyo mga ate at kuya. Mag-iingat kayo sa mga amo na ganyan. Kung alam nyo sinasaktan kayo, wag na kayo magtagal, wag na kayo magpabitag. Lumayas agad na kayo dyan para hindi na lumala yung sitwasyon. Naku, sobrang nakakaawa at nakakagalit ang ginagawa nitong
Franz Ruiz na to sa kanyang mga kasambahay at dating mga kasama sa bahay. Naku, Diyos ko Lord, bahala na ang Diyos sa'yo. Mabulok ka na lang sa kulungan ng habang buhay. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa walang sawang sumusubaybay sa akin, God bless po. Mag-iingat po tayong lahat. Bye!